Alam nyo, hindi naman magkakaroon ng impeachment kung hindi dahil sa abuso, nakasanayan ni Inday Sayad sa Davao. Yes, confidential fund po yan. Pero public funds pa rin yan. Public funds. Pera pa rin po ng taong bayan yan. Hindi yan pera ni Sara. Hindi yan magkakaproblema kung hindi sila nagwi-withdraw in cash. Nag-e-encashment po sila. At hindi lang basta-basta libo-libo, milyon-milyon, daang-daang milyon, isip nyo, 125 million, i-encash mo. Kung yan is naliliquidate po yan, nagagastos sa tamang pagkagastosan, hindi magkakaganyan yan. Walang impeachment ngayon. Kung hindi yan in-encash, wala pong impeachment ngayon na kinakaharap si Inday. Isipin mo kasi yan, procurement, purchasing, 'di ba? Kailangan it's either ita-transfer mismo sa company. Ita-transfer po sa company yung mga bayad, advance payment, full payment, 'di ba? Kung ano man yung mga items na binili or pinagkagastusan, kung yan dinadirect, tina-transfer po sa mismong kumpanya or magi-issue ng check direct sa company, walang cash na involved, walang ini-encash, wala pong impeachment sana ngayon. Kaso isipin niyo pa, lahat ng pera ng OVP, yung from national budget, pati yung sa DepEd, ini-encash nila, kinakash nila. Bakit kailangan i-cash? Para makakupit. Kasi kung mag-i-issue ka ng check sa company or magta-transfer ka direct sa company sa mga pinurchase mo, so walang kupit, mahihirapan kumupit. Pero kung i-encash mo yan by, di ba, encashment from the bank, madali nang gawa ng paraan. Madali nang gawa ng resibo. Ganun yung kagaya nitong mga gunggong na ito. Sabi, sa medical naman daw inilagay. Ang tanong, nasaan ang resibo? Nasaan yung liquidation? Yung liquidation, nasaan yung mga gamot? Anong gamot? Wala nga akong alam na gamot na inano ni Inday. Alam ko Nutriban, gatas, computer. May gamot na inilagay. Magkaroon lang ng reason out, mailagay doon sa liquidation nila, gamot na lang ang inilagay. Yun ang sinasabi natin. Hindi mo kailangan i-encash ang pera ng taong bayan. Bakit mo kailangan kunin ng physical money yung budget ng taong bayan? Hindi mo pera yan. Pwede mo yung kapag nag-purchase kayo, advance payment, okay, transfer or issue ng cheque, advance, o kapag upon delivery na yan, or completed na, so, issue ng check or transfer, direct sa company, walang issue. Kaso nga ini-encash nila, bakit? Ang tandaan po natin na, alam ko yan. Hindi po ako accountant, pero assistant accountant po ako. No? So, alam natin yan, na diyan nagmumula yung mga kupitan kapag hawak ang pera, actual money, instead na check or transfer ang gagawin. So, mas pinipili po talaga na actual money para may kupitan, di ba? So, sa mga yung mga maliliit na amount, kumukupit ang mga Pilipino, di ba? Huwag na tayo maglokohan. Hanggat makakalibre tayo, makakakupit tayo, I'm not talking about myself, majority po yan. Alam natin yung mga galawan na ganyan, di ba? At makakalibre, makakakupit, sige, go. Yan pa kayang milyon-milyon ang hawak. Bakit pinili ni Sara na i-encash ang pera? Milyon-milyon, daang-daang milyon. May 16 million, may 125 million, may 67 million. Ba't kailangan i-encash? Ba't di mo i-direct kung ano man yung dapat mong bayaran sa mga supplier? Diba?
Napakasimple. Ba't kailangan mong i-encash? May mga ano naman yan. May mga bank account naman yan. And government kayo. Hindi naman yan personal. So, tatanggapin yan, Mariosep Marimar.